Hello YouTube, good afternoon. It's 1:32 p.m. May 12, 2025, election day. So today is a holiday. So dapat ang dala ko sana is yung Honda Rebel. Kasi pag holiday, less ang sasakyan sa daan. Mas gusto kong dalhin ang Honda Rebel, but I decided to use the Vespa today kasi may konting kwento about the Honda Rebel. So last Sunday, nagpunta kami sa Infanta, Quezon. I was with Dr. Francis Cabrera. So sinamahan ko siyang pumunta ng Infanta, Quezon to check on something. So that was last Sunday. So long ride siya. Totoo nga yan, sumakit ang puwet namin eh. Anyway, hindi ko pa na-edit yung video nung ride na yon kasi sobrang haba. Maybe next time ang gagawin ko, I would just take short clips ng ride kaysa taking a video of the whole ride. Ang haba kasi eh. So just give me time. I'll try to edit that video. Tuwa ako dun sa ride na yon kasi ang daming magagandang views ng mga bundok. Basta maganda. We'll try to edit that video and post it here sa channel natin. So yun nga, so balik ako sa kwento. So nag-decide akong gamitin ang Vespa today kasi after that Infanta Quezon ride, so umuwi ako ng bahay. Okay naman. Kaso after a few days, napansin ko flat yung rear wheel ng Rebel. Flat siya, as in zero pressure. May bumaon palang screw. So may butas. May screw na nakabaon. So buti na lang naisip ko, buti nakauwi ako from that ride. So ang ginawa ko, DIY repair ng butas ng gulong. So I was able to use my cordless pump. No? Then meron din akong pang repair ng butas ng gulong. So yun yung easy fix. Parang sinasaksak lang sa butas, then may pinaplug na rubber. Nabili ko lang yung repair kit from Shopee. So DIY repair ng butas ng gulong, syempre first time kong gawin yon. Nanood muna ako ng mga video sa YouTube on how to do that. Plus syempre nakikita ko naman before pag sa vulcanizing shop, nakikita ko naman kung paano nila gawin yung ganong type ng pag-repair, yung sinasaksakan lang ng rubber. May specialized rubber na ginagamit na ginagamitan din ng konting glue, then sinasaksak lang doon sa butas. I posted it actually on my Facebook page. Ang biro ko nga is I did a laparoscopic procedure. Parang laparoscopic procedure kasi butas-butas lang, then may ilalagay ka lang through the butas, then that's it. So parang laparoscopic procedure siya. So after doing the repair, syempre I tested it kung may leak
gumamit ako ng konting joy. Then titignan ko kung bubula. So leak test, negative naman siya. Then ino-observe ko na siya for the past few days. Mukhang okay naman. But again, since I did it DIY, parang I feel like I need to bring it sa shop for checking. Now, speaking of DIY, during that Infanta ride also, nagka-problem ako sa USB charger ko. So, on the way to Infanta Quezon, biglang napansin ko, nag-lowbat yung aking Insta360 camera. And dun ko napansin na maski nakakabit pala sa charger, hindi siya nagcha-charge. So, ang naging problem ko during that time, mukhang sira yung aking USB charger. So, since I felt na yung USB charger ko sira, so I bought a new USB charger ng Quadlock. Since I'm in the mood of doing DIY projects sa bike, nag-decide akong kalikutin yung USB charger ng Rebel, thinking again na ang naging problem ko lang is sirang USB charger head, if that's what you call it. Ginawa ko, pinutol ko lang yung wire, at the same time kinabit ko yung wire ng Quadlock charger. Diba? Mukhang madali lang naman. I connected the red wire to the red wire, then black to black. That easy, diba? Ngayon, after doing that, nung tinetest ko na ngayon yung bagong USB charger, ayaw pa rin gumana. Sabi ko, ano ba naman yun? Napakadali sanang procedure, pero mukhang sumablay ako ngayon. Now I'm thinking, baka ang problem is yung connection niya under the tank. Pag ganon, ayoko nang mag-DIY. Hindi na kaya ng powers ko yan. Although pinapanood ko sa YouTube how to remove the gas tank of the Honda Rebel, pero sabi ko masyadong baka mamaya may matanggal ako na hindi ko maibalik. Delikado, diba? So yun ngayon ang naging concern ko sa Honda Rebel. Kailangan ma-check yung electrical wiring ng USB charger, and kailangan ma-check yung ginawa kong DIY repair ng butas ng gulong. Kaya I decided not to use it today. I plan to bring the Rebel this coming Saturday sa shop ng ating kaibigan, si Dr. Brian Catis. Shout out sa iyo, Dr. Catis. Meron siyang big bike shop in Antipolo. And pag mga ganyang check-up, doon ko siya dinadala. The name of the shop is the Big Bike Clinic, located in Antipolo. So yun ang reason kung bakit hindi ko gamit ang Honda Rebel ngayon. Dadalhin ko muna siya sa the Big Bike Clinic para ma-check yung USB wiring and yung DIY kong pag-ayos ng butas ng gulong. So again, today is a holiday. Nagpunta lang tayo ng work, then pauwi tayo ngayon. Short ride lang. So short kwento lang, short video, yun lang. So I'll be ending my video now. Thank you for watching, guys.